Ayun, nadali na tayo. Nahuli ako. Sa ngayon, winawasak ng Rusya ang pangunahing banal na pook ng Orthodox sa Kiev. Nagpaputok ng mga misil ang hukbong sandatahan ng Rusya sa Orthodox na Kiev-Pechers Lavra na ngayon ay nasusunog. Alas 3 ng madaling araw sa Kiev, muling malawakang inaatake ng Rusya gamit ang mga misil ang kabisera ng Ukraine. Dahil sa pag-atake, nagliyab ang mga gusali sa loob ng Kiev-Pechers Lavra, partikular na nasusunog ang bubong ng Uspensky Cathedral. May lumabas ng nakakagulat na larawan ng sunog na ito online. At bukod pa dyan, sa oras ng pagre-record ng episode na ito, umabot na sa 150,000 na taga-Kiev ang nawalan ng kuryente dahil inaatake ng Rusya ang sektor ng enerhiya. Sa kasamaang palad, hindi pa natapos ang pag-atake. Habang nire-record ko ito, tuloy pa rin ang paglipad ng missile at drone sa Kiev. Para sa mga manonood ng video na ito sa ibang wika, pakiusap bigang pansin. Inaatake ang Ukraine ng mga kalaban. Tinatarget ang military factory at oil terminal pero nagpapakawala ang Russia ng misil diretso sa Orthodox na simbahan. Sa totoo, wala nang natitirang banal para sa mga Ruso. Sa ngayon, halos 30 ballistic at cruise missiles na ang pinakawalan ng mga Ruso sa Kiev, pati na rin ang 12-12 ng mga drone. Nangyari to agad matapos 5 oras bago nito, nagreklamo si Vladimir Putin kay Donald Trump sa telponyo tungkol sa pambobomba ng Ukraine. At ang pangalan niya ay Alexei Pechi. Tara, pag-usapan natin ngayon mismo ang mga unang epekto ng barbarikong pag-atake ng Russia sa kabisera ng Ukraine. At ano ang nangyayari ngayon sa Kiev-Pechers Lavra? Sige, pag-usapan natin ito ng sunod-sunod. Kumalat sa internet ang mga larawan ng sunog sa Kiev-Pechers Lavra sa mismong sentro ng kabisera ng Ukraine. Malawakang inatake ng mga Ruso ang Kiev noong gabi bago maglunes. Ano ang naging resulta nito? Dahil dito nasunog ang mga gusali sa loob ng Kiev-Pechers Lavra, partikular na ang bubong ng Uspensky Cathedral ang nasusunog. Lahat din naman. Nasunog na. Ayon kay Mayor Vitaly Klitschko ng Kiev, may sunog sa teritoryo ng Kiev-Pechers Lavra at sa bubong ng Uspensky Cathedral. At ayon sa nalaman kalaunan, ang sunog ay nangyari dahil sa direktang pagtama ng Russian na missile mismo sa simbahan. Ibig sabihin sinadya talaga ng Russia na atakihin ang mismong Orthodox na banal na lugar kung saan dati sa totoo lang nakaupo ang mga Russian na pari na sumusuporta kay Vladimir Putin. Ayon sa Kiev City Military Administration, nakumpirma ang pagkasunog ng mga gusali sa Kiev-Pechers Lavra na iniulat na dulot ng direktang pagtama. Sa ngayon, inaalam pa namin ang pinsalang dulot ng mga Ruso at isinasagawa ang mga hakbang ayon sa mga security protocol para makontrol ito. Sa teritoryo ng Kiev-Pechers Lavra, sumiklab ang malakas na sunog na nagdulot ng matinding pinsala. Sinadya ng mga Ruso na tamaan ang puso ng lugar. Isa ito sa pinakadadikilang banal na lugar ng Kristyanismo. Inatake ng drone at ballistic missile ng Russian Federation ang kabisera Lunes ng gabi at may naunang detalye sa epekto nito. Maraming sunog ang naitala sa kabisera, kabilang ang mga tirahan at iba pang mga gusali at ilan sa mga ito ay nasira. Apektado ang mga distrito ng Kiev na Obolonsky, Pechersky at Podolsky. Ito ang detalye sa oras ng pagre-record ng episode na ito. Nauna nang naiulat na agad na kumilos ang mga mananakop matapos ang pag-uusap ni Vladimir Putin at Donald Trump sa telepono. Noong gabi ng Hunyo 14, itinaas sa impapawid ang mga strategic bomber na Tu-105MS at Tu-160 at naglunsad ng mga cruise missile. Iniulat ng Air Force ng sandatahang lakas ng Ukraine ang ballistic missile na papunta sa Kiev. Unang narinig ang mga pagsabog sa Kiev bandang 1:00 ng madaling araw. Kinumpirma ni Kiev Mayor Vitaly Klitschko ang impormasyon at iniulat ng Kiev City Military Administration na aktibo ang Air Defense Forces sa lungsod.
Bandang alas 1:30 ng madaling araw, sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang narinig sa Kiev. Nagpakawala ng ballistic missile sa mga Ruso at tumagal ng halos 1 oras ang mga pagsabog. Ayon sa ulat, naitala ang epekto ng pag-atake ng Russian Federation sa hindi bababa sa 7 lokasyon sa Kiev. Sa oras ng pag-record ng video alas 3 na madaling araw sa Kiev, isang nasugatan lang ang naiulat. Sabi ng mga autoridad, tinamaan ng tama ang isang 5 palapag na gusaling tirahan sa Pechersky District ng Kiev. Sa Obolonsky, nasira rin ang isang residential building. Sa Solominsky District, direktang tinamaan ang isang 9 na palapag na gusaling tirahan. Sa Obolonsky District, may sunog sa itaas na palapag ng di tapos na gusali. Sa Pechersky, preliminar na tinamaan ang isang gusali ng dormitoryo at sa teritoryo ng Kyiv-Pechersk-Lavra ay nagkaroon din ng sunog. Bukod pa rito, sa hilaga ng Kiev, 140,000 consumer sa ngayon ay walang kuryente. Ang dahilan nito ay dahil sa pinsala sa mga linya ng kuryente dulot ng pag-atake ng kalaban. At alam nyo mga Ruso, sa tingin ko, tuluyan na kayong nabaliw dahil tapos na sana akong mag-record ng episode na ito nang biglang lumabas ang balita na tinamaan ng mga Ruso ang Dovzhenko Film Studio sa Kiev. Sa film studio. Bakit? Nananatiling bukas ang tanong na yan. At pagkatapos ng Kyiv-Pechersk-Lavra, tamaan pa ang Dovzhenko Film Studio, malinaw na palatandaan na hindi ito aksidente. Hindi. Sinasadya nilang magpalipad ng mga missile sa mga kultural at relihiyosong lugar para takutin ng husto ang mga Ukrainyano. At dito, ipapaalala ko na ilang oras lang bago ang pag-ataking ito, nagkaroon ng pag-uusap sa telepono sina Vladimir Putin at Donald Trump kung saan muling nagreklamo ang kalbong diktador na si Putin sa Amerikanong presidente na ang Ukraine daw ay umaatake sa mga di umano'y mapayapang lugar sa Russia. Kaya naman, ayon sa kanyang tagapayo na si Ushakov, sinabi ni Putin kay Trump na at ito ay isang sipi, walang anumang pagtatangkang ginagawa ng Kiev na umatake sa kapayapaan. Ang pag-atake sa infrastruktura ng Russian Federation ay hindi magbabago ng labanan. Kinumpirma rin ng diktador ng Russia ang kanyang lumang pahayag na kung gusto ni Vladimir Zelensky ng pagpupulong, pumunta siya sa Moscow. Bagaman ipapaalala ko, ilang araw bago nito ay hayagang tumanggi si Putin sa ganoong pagpupulong. Ibinahagi rin ni Ushakov na sa pag-uusap, muling pinaalala ni Putin kay Trump na ayon sa kanya, hindi dapat kalimutan ni Zelensky ang trahedya ng Holocaust. Hindi ko alam, marahil ito ay isang palihim na banta. At pagkatapos ng ganitong banta, inatake ng mga Ruso gamit ang ballistic missiles ang Kyiv-Pechersk-Lavra, ang pangunahing banal na lugar ng Orthodox. At sa oras ng pagre-record ng episode na ito, patuloy pa ring inaatake ng mga Ruso ang Ukraine. Habang nire-record ito, pumasok sa impapawid ng Ukraine ang mga cruise missiles at mga drone. Kaya pagsapit ng umaga, mas grabe ang pinsala. At pamhuli, na yon lang nalaman na sa Kharkiv habang muling inaatake ng Russia ang parehong lugar, 5 rescuer ang agad na nasawi habang nilalabanan nila ang epekto ng naunang pag-atake ng mga Ruso. Kaya't mapayapang alaala para sa lahat ng mga nasawing Ukrainyano at walang hanggang sumpa sa bawat maruming, mabangis na Ruso. Alam nyo ba, kinamumuhian kayo ng buong sibilisadong mundo dahil wala na kayong iginagalang na banal kung pinapalipad nyo ang mga raketa nyo sa pangunahing ortodoksong dambana ng buong Rus ng Kiev sa Kyiv-Pechersk-Lavra. Mga hayop kayo. Dito ako magtatapos. Ay share nyo ang emosyon at opinion nyo sa comments ng episode na ito. Mag-subscribe at i-click ang kampanilya para updated kayo sa mga episode ng YouTube channel na ito. Iyan lang po, ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.